Ito po issue lang at observation lang ng inyong lingkod. Ito sa ongoing impeachment trial. Kasi alam po ninyo, sa akin pong mahabang karanasan sa pagko-cover ng mga balita, paghahanap ng balita ng halos 3 dekadang mahigit sa radyo at telebisyon. Ang akin ho kasing paniniwala, ang judge sa korte man or sa impeachment court or mga justices na naghahawak ng kaso, hindi tinuturing nilang kaibigan during trial ang prosecutor or defense counsel o kahit sino. Hindi gumagamit ng salitang kaibigan sa loob ng korte. Di ba? Kasi po, napaka-sensitive niyan. Pag ikaw ay senador judge, ikaw ay hukom justice presiding judge, o ay dapat ay sa ebidensya titingin. Huwag na huwag kang gagamit ng kaibigan dahil baka mapagdudahan ka na magiging bias ka sa pagdedesisyon. Kasi ang turing mo pala kaibigan. Kaya dapat hindi ginagamit yan. At saka hindi lang yun, kaya ko ito binabanggit. Ilang beses pong ginamit ito ni Senator Robin Padilla. Pagkatapos gumagamit pa siya ng salitang nalulungkot kami, kaibigan. Bakit ka nalulungkot kung naglalabas ng ebidensya ang prosecutor o kahit sino? Hindi ho trabaho ng senador na magsabing kaibigan at nalulungkot. Kasi may pagkabayas na yun pag sinabi mong nalulungkot. Tanggapin mo, basahin mo ang ebidensya at saka ka mag-decide. Pero ngayon palang ongoing ang trial, sinasabi mong mga kaibigan at nakakalungkot. Ano yun? Yan ang Senador Judge Robin Padilla. Pakinggan po ninyo ito. Baka akala nyo fake eh. Ito totoo. Sa akin pong mga kaibigan, Ayan o. prosecution, napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Si Congressman Luis Troyan. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, di pa po ako tapos, kaibigan. Parang nasa kanto lang eh. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. O yan o. Dito sa plenaryo Nabahiran daw, ng ano? Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat Meron na siyang magkaiba desisyon. ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina, at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na
Senador Robin Padilla, ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot ang... Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahala po. Senator Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan Yun. ang batas na yan. Yun ang kanyang punto. No? Yun yung sinasabi natin. Kayo, ano yung observation dyan ho sa mga statement na yan ng Senator Judge? Kaibigan at saka nalulungkot. Bihira kasi hong madinig yan eh. Ang impeachment court ay lehitimong korte sa isyu ng mga impeachable official na yan ay bilang constitutional duty ng ating mga senador, bilang senador judge, dapat ang titingnan nila ebidensya. Okay? Kung walang ebidensya, di not guilty. Kung may ebidensya, guilty. Pero yung magsabing nalulungkot sila sa ganyang klaseng paniniwala, huy paniniwala niya na nag-iiba-iba daw ang sinasabi, hindi naman testigo yung Las Cañas. Statement lang ang pinalabas noon na naging gabay para magkaroon ng malalim na investigasyon ng NBI kung totoo ba yung mga nangyayari. So paglabag sa karapatang pantao at may kinalaman ang akusado sa impeachment court, impeachment trial, yun po yun eh. Pero dahil ganyan ang linya ng kanyang pagtatanong, ako rin nagugulat. Ako rin nalulungkot. Kasi hindi dapat marinig ang lingwaheng mga kaibigan at nalulungkot. Pag nalulungkot, ang dating yan para bang hindi mo tanggap yung nangyayari, ay di huwag mo na sabihin. Pag bumoto ka, magdesisyon ka na lang. Kasi pag sa ngayong napakaaga pa, para kang magdismaya sa mga ebidensya o sinasabi ng mga testigo, ayan ay maaaring may pagkabayas na. Dapat kahit katiting, hindi masisilip na bias ang isang hukom or ang isang judge, lalo na ho sa controversial na impeachment, graft in corruption, betrayal of public trust ang pinag-uusapan laban sa pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Ebidensya ang pagbasihan. Huwag ho kung ano-ano. Please like, share, subscribe, and follow.